Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa Panginoon dahil nandito muli kayo tuwing Sunday upang makinig sa salita ng Diyos. At panalangin ko sa bawat linggo ay sabay-sabay tayong sumamba sa ating Panginoong Jesus upang patuloy na tumibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Yung may courageous faith, kumbaga. Ang ating aaralin ngayong hapon ay tungkol sa nabasa natin kanina sa aklat ni Isaias, ang Isaiah 53 o Isaiah 53. Bale, pangalawang beses ko pa lang pala mag-preach or magme-message. Kaya sana matutunan ko rin na wag na magbasa at ma-memorize na lang yung mga hinanda ko. Pero sana magustuhan nyo at matutunan nyo kung ano yung ebanghelyo ng Diyos. Ngunit bago ang lahat, nais kong ipaalam na ang mensaheng ito ay part 1 lamang. Dahil ito ay itutuloy ni Aya Eric next week. Kaya muli po abangan ninyo at huwag kayong mag-absent next week. Nais ko ring banggitin na ang itinutukoy naming aralin sa Isaiah 53 ay mula sa Isaiah 52 verse 13 hanggang sa Isaiah 53 verse 12. Dahil ito ay isang buong propesiya ng ating Panginoong Diyos. Naalala nyo ba 2 weeks ago, Father's Day nun? At sa preaching ni Pastor Telo, nagbukas siya ng bagong serye tungkol sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Sa unang mensahe ni Pastor Telo, sa mensahe ni Pastor Telo, itunuro niya sa atin na yung liham ni Apostol Pablo sa taga-Galacia ay patungkol sa gospel o good news. At sa Tagalog, ito ay ebanghelyo o magandang balita. Natutunan natin na sa una, ito ay mensahe ng Diyos. At pangalawa, ito ay gawain ng Diyos. Nung narinig ko ito, sinabi ko sa sarili ko na natumbukan ni Pastor Telo ang susunod na aralin na ibabahagi namin ni Aya Eric. Kaya bago ituloy ni Pastor Telo ang kanyang serye, mag-segue muna tayo sa lumang tipan at saliksikin natin ang ginawa ng Panginoong Diyos upang matuklasan natin ang ebanghelyo na inihayag niya kay Propeta Isaias. Sa totoo lang, napakaraming propesiya sa lumang tipan tungkol sa ating Panginoong Jesus. Sinabi niya sa mga Hudyo sa Juan chapter 5 verse 39, "Sinasaliksik niyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ay ang nagpapatotoo tungkol sa akin." Ngunit sa dami ng mga isinulat tungkol sa Kanya, ang Isaiah 53 ang pinakasentro o pinakamahalagang kabanata sa lumang tipan. Dahil dito, hinayag ng Diyos kay Isaias ang ebanghelyo. Ang magandang balita na magliligtas hindi lamang sa bayan ng Israel, kundi pati sa lahat ng mga hintil na sumasampalataya sa Kanya. At kasama tayo doon, kaya tara, basahin na natin ang passage. Ayan, magsisimula tayo sa verse 13 nung chapter 52. Ayan. "Narito ang lingkod ko ay magtatagumpay. Siya'y dadakilain at itataas at magiging napakataas. Kung paanong marami ang namangha sa Kanya, ang Kanyang anyo ay napinsalang lubha, halos hindi na anyo ng tao, na hindi makilalang tao, at ang Kanyang hugis ay higit kaysa sa mga anak ng tao. Gayon siya magwiwisik sa maraming bansa. Ititikom ng mga hari ang kanilang mga bibig dahil sa Kanya, sapagkat ang hindi nasabi sa kanila ay kanilang makikita, at ang hindi nila narinig ay kanilang mauunawaan. Sinong naniniwala sa aming narinig, at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya,
na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya, at walang kagandahan na maiibigan natin sa Kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. At gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Tunay na Kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya'y nahinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa Kanyang sariling daan, at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Siya'y inapi at siya'y sinaktan, gayon may hindi niya ibinuka ang Kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinala sa katayan, at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa Kanya ay pipik, kaya't hindi niya ibinuka ang Kanyang bibig. Sa pamamagitan ng pang-aapi at paghatols ay iniluyo siya, at tungkol sa Kanyang salinlahi na itinuring na siya'y itiniwalag sa lupain ng mga buhay, at sinaktan dahil sa pagsalangsang ng aking bayan. At ginawa nila ang Kanyang libingan na kasama ng masasama, at kasama ng isang lalaking mayaman sa Kanyang kamatayan. Bagaman hindi siya gumawa ng karahasan o walang anumang pandaraya sa Kanyang bibig. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na magbugbog siya. Kanyang inilagay siya sa pagdaramdam. Kapag gagawin niya ang Kanyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan, makikita niya ang Kanyang supling. Pahahabain niya ang Kanyang mga araw. At ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa Kanyang kamay. Kanyang makikita ang bunga ng paghihirap ng kaluluwa at masisiyahan sa pamamagitan ng Kanyang kaalaman. Aaring ganap ng matuwid kong lingkod ang marami, at papasanin niya ang kanilang mga kasalanan. Kaya't hahatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila, at kanyang hahatiin ang samsam na kasama ng malakas, sapagkat kanyang ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang na kasama ng mga lumalabag. Gayon may pinasan niya ang kasalanan ng marami, at namagitan siya para sa mga lumalabag. Ayan, ang haba. Grabe. Pero lahat ng sulat nito ni Isaias sa kabanatang ito ay tungkol sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung nabasa natin siya, lahat ng ito, baka nararamdaman nyo na lahat to patungkol kay Jesus, di ba? At ito ay isinulat niya 700 years bago dumating si Jesus, ang ating tagapagligtas. Ito ang magandang balita na walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos ang gumawa. Kaya in-entitle ko ang lesson na ito na Isaiah 53, ang Ebanghelyo ng Diyos. At habang hinihimay natin ang propesiyang ito, may matututunan tayong tatlong katotohanan para sa ating mga Kristiyano tungkol sa ginawa ng Diyos upang iligtas ang mga maniniwala at magtitiwala sa Kanya at sa Kanyang Ebanghelyo. Sana habang inaaral natin ito, mas lumago ang ating pananampalataya kay Lord at mas maintindihan natin kung paano tayo minahal ng ating Panginoong Diyos. Yan. Tingnan natin muli yung verses 13 hanggang 15 nung chapter 52. Ayan. Siguro hindi ko nababasahin muli, ang haba talaga. Sige.
Pero ang unang katotohanan na ating matututunan ay ang nakakamanghang revelasyon ng Diyos tungkol sa kanyang lingkod at tagapagligtas. Ang nakakamanghang revelasyon ng Diyos tungkol kay Jesus. Yan. Ang verse 13 hanggang verse 15 ay ang summary ng buong Isaiah 53. Ito ay may dalawang tema. Ang pagdurusa at pagpaparangal ng Mesiyas. Laging ganoon kasi ang ekonomiya ng Diyos. Pagsubok muna bago kaluwalhatian or hirap muna bago ginhawa. Ganun usual ang ekonomiya ng Diyos. Ang dalawang temang ito ay nakabuod sa sa verses 13 hanggang 15 at nakadetalye ito sa buong chapter 53, yung nangyari kay Jesus. Kaya makikita natin na ang lahat ng ito ay magiging karanasan ng ating Panginoong Jesus. Ang kanyang pagdating, paghamak, at pagpaparangal ay makikita sa 3 talatang ito. At ito ay sadyang nakamamangha. Sa verse 13, ang ating Panginoong Diyos ang nagsasalita. Si Yahweh ang nagsasalita. Sabi niya, behold, sabi niya. Tingnan nyo, ang salin nito ay, tingnan mo ng mabuti o bigyan mo ng buong atensyon. Yun ang sinasabi ni Yahweh. Sino ang bibigyan natin ng buong atensyon? Siya ang lingkod ng Diyos. Ang salitang lingkod sa Hebreo ay alipin. Isang taong hindi ginagawa ang sarili niyang kalooban, kundi kalooban ng kanyang amo. Ngunit ang pagiging alipin o lingkod ng Diyos ay isang pribilehyo dahil may kasamang kaluwalhatian ito. Ganoon ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya sa Juan 6, verse 38, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kaya't matagumpay niyang natupad, matagumpay niyang natupad ang kalooban ng Diyos. Pati sa kanyang pagdurusa at kamatayan, natupad niya yung kalooban ng Diyos. Kaya sinuway niya yung kanyang mga disipulo sa Lucas 24 verse 26. Ito yung muling pagkabuhay na niya, lahat namangha sa nangyari kasi namatay siya sa krus. Tapos nabuhay na siya muli at nagpakita siya sa kanyang disipulo. Pero hindi makapaniwala sa nangyari yung disipulo niya at akala patay pa siya, di ba? At hindi siya nakilala. Tapos sabi niya habang naglalakad sila, hindi ba kailangan ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian? Yun ang sinabi niya sa mga disipulo niya, di ba? Parang pinaparealize niya na yun ang ekonomiya ng Diyos. Suffering muna pagdurusa muna, bago ang kaluwalhatian. Ang bunga nito ay ang kanyang pagpaparangal. Ayan, dito na tayo. Ayan. Siya'y itataas ng 3 beses. Ayan, makikita dyan, dadakilain at itataas at magiging napakataas. Ayan. Nagsisimbolo ito ng kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat sa langit, at koronasyon bilang hari ng mga hari. Ito ang nakakabanghang revelasyon ng Diyos tungkol kay Jesus, ang lingkod ng Diyos. Tapos, 3 beses din niyang sinabi sa kanyang mga apostol ang tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ngunit nang mangyari ito, ang mga pinakamalapit sa kanya ay pawang namangha. Patuloy lang yung tema ng pagkamangha. Hindi nila lubos maisip ang nangyari kay Jesus. Kaya kahit paulit-ulit niya itong ikinukwento sa kanya. Yung verse 14 naman, ang
ang nagpapakita nito at yung kakaibang pagkamangha na itinutukoy sa verse na to. Ayan. Ang revelasyon ng Diyos sa kanyang paghamak ay nakasandwich sa dalawang verse na nagpapakita ng kanyang pagpapakadakila ng ating Panginoong Hesus. Talagang namangha ang marami. Kadalasan, ang salitang nakamamangha ay may positibong aspeto tulad ng talino ng isang batang estudyante o galing sa pagbabasketball nila Pastor Telo at ni Aya Eric. 'Di ba? Nakakamangha. Ngunit sa konteksto ni Isaias sa verse na ito, baliktad yung kahulugan ng pagkamangha. Ito ay may negatibong aspeto dahil sa pagdurusa ng ating Panginoong Hesus, ito ay nakakagulat, nakakatakot, nakakaiyak, at minsan nakakapraning. Ano kaya ang pakiramdam kung ma-witness natin yung pagkamatay ng ating Panginoon? Sabi sa English, marred more than any man yung appearance niya. Di ba? Ang ibig sabihin nito ay gutay-gutay na parang hindi na tao. Alam niyo ba ang itsura nung gutay-gutay? Di ba? Yun yung parang yung illustration ko diyan, yung parang nalulunod sa dagat tapos ilang araw bago makita. 'Di ba? Pag nakita na parang hindi na makilala kung ano siya. Yung parang nginuyaan ng pating. Parang nginuyaan ng pating yung tao. Ito yung torture kasi na ginawa kay Jesus bago siya pinako sa krus. Alam natin mula sa bagong tipan na si Jesus ay inabuso, kinutya, dinuraan, sinapok sa ulo, binugbog, nilatigo, nilagyan ng koronang tinik, at pinako sa krus. Yun yung mga description sa bagong tipan. Ngunit kung aaralin natin ng mabuti, hindi ipinakita sa bagong tipan ang matinding sugat na natamo ni Jesus dahil sa kanyang pagdurusa. Pero sa Isaiah 53, ipinaliwanag ang matinding kalagayan ni Jesus na pawang hindi na makilalang tao. At yun yung nakasabi, hindi na makilalang tao. At ang kanyang hugis ay higit kaysa sa mga anak ng tao. Nung talagang nakapako siya sa krus, hindi na natin makilala siya na tao ba yan o di ba? Kaya parang nangdidiri pa yung iba, di ba? Kaya maraming pagkukutsa talaga yung inabot niya. Sa verse 15 naman, bigla namang lumipat ang eksena na nagdulot ng pagwiwisik sa lingkod sa maraming bansa, ng lingkod sa maraming bansa. Sa ibang salin, ang ibig sabihin ng pagwiwisik ay pagdudulot ng gulat din o pagkamangha din. Babalik ang eksena sa pagpaparangal o pagtaas ng lingkod ng Diyos. At ito ay makikita sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi bilang isang kordero, kundi bilang isang magiting na hari. Kaya lahat ay matutulala. Yun naman ang expression nung pagkamangha, parang tulala. Di ba? Pati, sabi diyan, pati ang mga hari, ayan, ititikom ng mga hari ang kanilang bibig dahil sa Kanya. Ayan. Pati ang mga hari ng mundo ay uurong yung dila at malalaglag yung ngalangalan nila dahil sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesus na kanilang masasaksihan. Ayan. Alam nyo ba nung summer last year, sinabi sa akin nung anak ko na gusto niyang maglaro ng table tennis. At i-enroll ko raw siya sa summer program ng school, yung para doon sa table tennis. Tuwang-tuwa ako na mahilig sa sports yung anak ko. Nagkakarate siya mula pa nung grade 1. Kaya nung grade 7, junior black belt na siya.
Tapos last summer lang, meron siyang bagong sports nga na gustong matutunan. Kaya in-enroll ko siya. Tapos linggo-linggo rin kaming naglalaro ng table tennis. Nagpa-practice, ganyan. At madalas ko pa siyang natatalo. Ngunit, pagpasok ng school year, nung last year, grade 8 siya nung pumasok last year, sinubukan niya mag-tryouts para makapasok sa varsity ng school. At sa biyaya ng Diyos, nakapasok siya, natanggap siya. Kaya makalipas lamang ng 1 taon, hindi ko na siya matalo. Nakakamangha na ganun, di ba? Ang bilis. Parang ang bilis nung development na hirap na hirap. Ako na hirap para talunin siya. Pero siyempre, praise God din, gumagaling din ako. Ibig sabihin, bulok din talaga. Ayan. Ngunit yung revelation ng Diyos yung revelation sa atin ng Diyos tungkol sa kanyang anak na si Jesus at ang kanyang ginawa para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan ay nagdulot ng isang kakaibang pagkamangha. Hindi ito dapat magdulot ng pagkamangha na nagbubunga ng pagtalikod sa Ebanghelyo, kundi dapat itong magbunga ng pagkamangha na humahantong sa pananampalataya at kaligtasan. Kaya kailangan nating itanong sa ating sarili kung sa ating pakikinig ay namumulat ba tayo sa katotohanan ito. Itanong natin ng maigi, ang mensahe ba ng Diyos ay nagdudulot sa atin ng pagkamangha na humahantong sa pananampalataya at sa kaligtasan? Ayan. Yan yung first part. Kasi punta na tayo sa second part. Yung pangalawang matututunan natin sa mga verses nito, ang ikalawang katotohanan ay ang pagiging mapagpakumbaba ng lingkod ng Diyos. Ang pagiging mapagpakumbaba ni Jesus. At yun makikita natin sa verses 1 to 3 ng chapter 53. Ayan, para makasave tayo ng time, hindi ko na ulit babasahin yung 3 verse. Ayan. Tandaan na lang natin na sa mga verses na to, makikita natin yung pangalawang katotohanan na ang pagpapakumbaba ng lingkod ng Diyos na si Jesus. Ayan. Sa unang 3 verse ng Isaiah 53, mapapansin natin na ang Diyos, hindi na ang Diyos ang nagsasalita. Yan, makikita natin dyan. Kasi meron ng aming. Ayan. Aming na. Parang plural na siya. Hindi na singular. Di ba? Iba na kaagad yung nagsasalita. Ayan. Ayan. Kaya, ang tanong, sino kaya itong nagsasalita? Kung sa verses 13 hanggang 15 nung chapter 52, ang Panginoong Diyos yung nagpapatotoo, dito sa ilang verses ng Isaiah 53, ang bayan ng Israel na yung nagpapatotoo. Pero ang problema, yung minority lang, yung mga naniwala lang sa Panginoon. At iilan lang yun. At malamang kabilang si Isaias. Ganyan. Sa kasamang palad kasi, hindi nila sinunod yung application nung unang point na natutunan natin kanina. Sa kanilang pagkamangha sa lingkod ng Diyos, nasaksihan pa nila ito, tinalikuran nila yung lingkod ng Diyos. Hindi nila ito in-embrace, di ba? Sinabi ng propeta, tinalikuran nila yung lingkod ng Diyos. Kaya makikita yung tanong, ni Isaias. Nakakagulat talaga ito kasi kung titingnan niyo yung mga propesiya, matagal na talaga nilang inaabangan yung Mesiyas nila. Hindi nila siya tinanggap, pero hindi nila tinanggap nung dumating siya. Bakit kaya ganun yung nangyari? Ang pinakamalapit na
na sa pag-aaral ko kasi hindi nila na-meet yung inaasahan nila sa inaasahan ng mga Hudyo sa kanilang Mesayas. Kaya yung pagdating, parang hindi nila ine-expect na ganun yung leader nila. Di ba? Kasi ang ini-expect nilang Mesayas is yung talagang yung matipunong leader, saka malakas, yung kayang magpabagsak nung bansang Romano o bayan ng Romano na umaalipin sa kanya. Tapos parang ganun, hindi nagtutugma yung expectation versus reality, hindi nagtutugma kaya hindi sila naniwala. Ganyan. Yun, sa verse 1, yan, itong verse 1, makikita natin yung dalawang tanong. Ang unang tanong ng propeta, mapapansin natin na ito'y nagpapakita ng pagkamangha dahil narinig nila yung magandang balita ng Panginoong Diyos. Nasaksihan pa nila. At malalaman natin sa kasaysayan ng bayang Israel na hindi lang nila narinig, di ba? Nakasama nila talaga ang Panginoong Hesus. Ngunit kaunti lang sa kanila ang naniwala. Bagkus, sila pa mismo ang nagpapatay sa kanya habang isinisigaw nila na ipako siya sa krus. Sa pangalawang tanong naman, makikita natin ang terminong bisig ng Panginoon. Ayan, bisig ng Panginoon. Ano ba tong bisig ng Panginoon? Sa English, arm of Yahweh. Ganyan. Sa aming pag-aaral ni Aya Eric, yung term na ito ay nagpapahayag nung lakas at kapangyarihan ng Panginoon. At sa konteksto ni Isaias, tumutukoy ito sa kapangyarihan ng mensahe ng Diyos o ng Ebanghelyo na nakapagliligtas. Bilang pagpapatuloy sa pagpapahayag ni Isaias, sa verse 2 naman, nagbigay siya ng detalyadong paliwanag at mga dahilan kung bakit itinakwil ng bayang Israel ang lingkod ng Diyos. Sinabi niya, sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Gumamit ang propeta ng isang paghahambing upang malinaw na ilarawan ang kanyang mababang pinagmulan. Si Jesus ay lumaki sa harapan ng Diyos. Ngunit sa halip na ihambing sa isang matibay na punong kahoy na may maraming bunga, siya ay inilarawan bilang isang murang usbong o ugat sa tuyong lupa. Sa Hebreo, ito ay tumutukoy sa isang maliit na sanga na biglang sumibol o sa English ay sucker branch. O sa Tagalog naman, sa Tagalog idiom natin, parang yung putok sa buho. Ganun. Ganun lang si Jesus nung lumitaw siya doon or dumating siya sa mundo. Di ba? At hindi ka nais-nais na supling na umusbong mula sa nakalantad na ugat ng puno at pilit na nabubuhay sa tigang na lupa. Parang pilit na pilit. Di ba? Yung lupa na dry, tapos pilit na pilit yung parang, yung sumisibol yung ganun. Dito, parang ipinapahiwatig ng propeta na si Jesus ay mapagpakumbaba. Yun yung paglalarawan niya. Na tila walang kabuluhan at hindi kahanga-hanga ang pinagmulan ng ating Panginoong Hesus nang dumating at tuparin niya ang kalooban ng Diyos. Siya'y ipinanganak sa isang sabsaban, namuhay siya sa Nazaret, isang bayan na kinutya ng buong bansa nila. Isa lamang siyang karpintero, hindi siya nakapag-aral, kasama niyang kumain ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan, at ang mga mangingisda lamang ang kaibigan niya at tagasunod niya. Di ba? Pero dumami rin ito, pero yun yung mga uri ng tao na kasama niya. Ayan. Dagdag pa rito, inilalarawan ng mga kasunod na linya ng talata ang anyo ng lingkod. Siya'y walang anyo
o kagandahan man na dapat nating pagmasdan. Nililaw rito na hindi siya nagtataglay ng anumang katangian na karapat-dapat sa pagiging hari. Di ba yung mga hari, siguro makikinis masyado yung kutis, parang mga Koreano, ganyan. Iba na ngayon eh. Pero hindi ganun si Jesus nung masilid. Ayan, sa katunayan, inamin pa ng nagsasalita, ni malamang si Isaias to, na ang lingkod ay walang anumang panlabas na katangian na mag-uudyok sa kanila na pagmasdan o kilalanin o pahalagahan o pagtuunan man lang ng pansin. Hindi kabaliktaran talaga nung sinabi ng Panginoon na behold, 'di ba? Kabaliktaran talaga nun. Dahil hindi nila tiningnan si Jesus, 'di ba? Ayan. Ang mga mga pahayag naman sa verse 3 na tayo. Na nagtatapos sa bahaging ito nitong point number 2 ay nagpapatuloy sa pagninilay at pag-amin ng nagsasalita. Inilarawan niya kung paano tinrato ang lingkod ng Diyos sa pagsasabing siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Ang salitang hinamak ay nangangahulugang inalipusta o itinuring walang halaga o walang kwenta o kasuklam-suklam. Ang kanyang buhay ay napuno ng paghamak, panunuya, at pagtanggi ng mga tao. Ngunit, bakit siya itinuring na walang halaga at itinaboy ng mga tao? Ibinigay sa kasunod na linya, ayan, ang dahilan. Sapagkat ang lingkod ay isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. Namuhay siya sa gitna ng sakit, paghihirap at kapighatian. Ang kanyang pagdurusa ay hindi lamang pisikal o panandalian, kundi isang malalim na dalamhating nakaugat sa kanyang puso at sa kanyang buong pagkatao. Ito ay isang buhay na puno ng matinding paghihirap na umabot sa sukdulan, gaya ng ipinakita sa Isaias 52 verse 14, kung saan tiniis niya ang pagdurusa at paghihirap na higit pa sa dinanas ng sinumang tao. Sa puntong iyon, siya ay naging gaya ng isang pinagkublihan ng mukha ng mga tao. Ayan, parang sa English, hide their face, pinagkublihan ng mukha ng mga tao. Ang kanyang anyo ay naging lubhang nakakagulat at kikilabot, kaya't ang mga tao ay tumalikod at tumangging tumingin sa kanya. Hindi kinilala ng Israel ang lingkod ng Diyos at itinakwil nila ang bisig ng Panginoon, sapagkat nabigo silang maunawaan na inalay niya ang kanyang buhay alang-alang sa kanilang kaligtasan. Ayan. Naisip niyo ba kung bakit ganito ang naging kalagayan ng ating Panginoong Hesus nung nandito siya sa mundo? Dahil kalooban ng Diyos na halimbawa niya ang pagpapakumbaba. Di ba? Ini-stress niya yung pagtuturo ng pagpapakumbaba at hinahalimbawa niya ito. Di ba? Na siyang susi ng kaligtasan. Bali, ang pagpapakumbaba ay susi ng kaligtasan. Bakit natin nasabi yun, di ba? Kasi kung dumating si Jesus bilang magiting at tanyag na hari, hindi niya magagampanan yung kalooban ng Diyos na ialay yung kanyang buhay para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Sino ba namang hari na papayag na gano'n, di ba? Usually, yung mga hari, inuutusan yung kanyang mga kawal, di ba? Hindi niya magawang, siya ang mag-alay. Nakakamanghang isipin na sa English, ang salitang pagpapakumbaba ay humility. Di ba? Di kinunik ko yung unang point na pagkamangha. Di ba? At ngayon, yung sa English ng pagpapakumbaba ay humility.
At dito naman nakuha ang salitang humiliation o sa Tagalog ay pagpapahiya. Di ba? Kaya panawagan sa atin ng Diyos na gayahin natin si Jesus na mapagpakumbaba at handang mapahiya. Dahil kung ang pumipigil sa atin ay ang ating pride, maaaring hindi natin makita na tayo ay makasalanan at hindi natin makakamit ang kaligtasan. Kaya pilitin nating matutunan ang ikalawang katotohanan, ang maging mapagpakumbaba tulad ni Jesus. Ayan. Ayan, punta na tayo sa sa last section ng aralin na to. Kasi i-continue nga ni Aya Eric yung Isaiah 53. Hindi yung last section ay yung binasa natin kanina, yung verses 4 hanggang 6. Ayan. Ito ang huling verses na tatalakayin natin. Ayan. Tapos, hindi ko na ulit babasahin para save time. Ayan. Yung ikatlong katotohanan na matututunan natin ay ang pagbayad ni Jesus sa ating mga kasalanan. Ayan. Ang tatlong sunod na verse mula sa verse 4 hanggang 6 ay nagpapahayag ng pangunahing mensahe ng buong awit na ito or buong propesiya na ito. Ang pagdurusan ng lingkod o ang pagdurusan ni Jesus upang magbayad sala para sa kasalanan ng iba. Ipinagpapatuloy ng mga talatang ito ang pagpapahayag ng Israel at ng kanilang pag-unawa na mali ang kanilang dating pagtingin sa lingkod ng Diyos. Kasi parang nagbabago na yung tema ng kanilang pananalita, di ba? Parang makikita na natin yung pagpapakumbaba. Ayan. Nagsimula sa verse 4 na ang salitang tunay na, isang salitang nagbibigay diin at maaring mga hulugan na pinagtitibay ng propeta na ang lingkod ay may kaugnayan sa kalungkutan at pagdurusa na siyang naging dahilan upang siya'y itakwil nung iba. Doon sa previous verse, makikita sa previous verse. Ngunit ngayon, nauunawaan na nila ang katotohanan. Itinatama ang kanilang dating maling pagtingin at na-realize na nila na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Nagkaroon ng isang kapansin-pansin na pagbabago ang pananaw nila sapagkat kinilala na nila na ang lingkod ay nagdusa dahil sa kanilang mga kasalanan at mga kahinaan. Ipinapakita nito na hindi lamang nakiramay kundi aktibong inako ni Jesus ang pasaning nararapat sanang dalhin ng Israel. Binibigyang diin ng huling bahagi ng talata ang kaibahan. Gayunmay ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ito ang maling pananaw na dati nilang pinanghahawakan, na ang kanyang pagdurusa ay bunga ng paghatol ng Diyos laban sa kanya. Bahagyang totoo ito sapagkat tunay ngang pinahintulutan ng Diyos ang kanyang pagdurusa ayon sa kanyang matuwid na layunin. Gayunpaman, bahagi ng kanilang pagkagulat ay nagmumula sa karaniwang pananaw noong sinaunang panahon, nung panahon nila, na ang pagdurusa ay bunga ng sariling kasalanan. Kaya kung ang isang tao ay pinaparusahan, ipinapalagay na siya ay isang makasalanan. Ngunit ngayon ay napagtanto nila na ang Mesiyas ay pinarusahan dahil sila ang makasalanan. Hindi si Jesus, di ba? Sila yung makasalanan. Inihahayag ng talata ang matinding kamalian ng kanilang dating pag-unawa na kanilang kinikilala at itinatama sa susunod na verse. Yan. Sa verse 5,
meron tayong makikitang sunod-sunod na paralelism, saka mga metaphor. Illustration yun na ginagamit upang higit na bigyang diin yung pagdurusa ni Jesus, di ba? Ang salitang ngunit ay nagpapakita ng malinaw na kaibahan. Parang nagdi-differentiate ng dalawang which is si Jesus at ang bayang Israel. Inilalarawan ng mga sumusunod na pahayag ang pasaning inako ni Jesus. Siya'y nasugatan dahil sa ating pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Mula sa larawan ng karamdaman, tumitindi at nagiging mas marahas ang pinsala na lalong nagpapakita ng kanyang pagdurusa. Sa ibang salin, makikita natin yung salitang dinurog dito sa Abtag 2001. Ayan. Sa ibang version ng Tagalog Biblia, makikita natin yung isang expression doon o salita na dinurog, na malinaw na ipinapakita na ang pagdurusa ng lingkod ng Diyos ay marahas at humantong sa kanyang kamatayan. At ang sanhi nito ay ang ating mga pagsuway at ang ating mga kasamaan. Siniseryoso ng Diyos ang lahat ng paghihimagsik at moral na kasamaan ng Israel. Subalit si Jesus ang tumanggap ng kaparusahan. Sa ikalawang bahagi ng talata, inilarawan naman ang bunga ng kanyang paghahandog sa sarili para sa bayan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Dalawang karagdagang larawan ng kanyang pagdurusa ang binanggit, at ang bunga nito ay kapayapaan. 2 weeks ago, ipinaliwanag na ni Pastor Telo ang ibig sabihin ng peace o kapayapaan, na tumutukoy hindi lamang sa kawalan ng digmaan, kundi ganap na kapayapaan at maayos na relasyon sa Diyos. Hindi ito kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan, sa halip, ang kaparusahang kanyang tiniis ang naging daan upang maibalik ang ating kapayapaan sa Diyos. Sa huli, ang mga latay ng lingkod ang nagdulot ng kagalingan sa bayan. Ang ibang salin sa English ay gumagamit ng salitang mga sugat o mga hagupit na isang paradox, o sa Tagalog ay kabalintunaan. Sapagkat paano kaya makapagpapagaling ang isang taong siya mismo ay halos mamatay sa paghahagupit? Ang tanging makatwirang paliwanag ay tinukoy na ang kagalingan na handog niya ay kagalingang espiritual. Sa pamamagitan ng pagdurusang tiniis ni Jesus, alang-alang sa Israel, naibalik ang kanilang kaugnayan sa Diyos. Ayan. So, last verse na tayo. Praise God. Ayan. Sa verse 6, ibinabalik ng mambabasa ibinabalik ang mambabasa sa dakilang pagpapahayag ng Israel. Sa pamamagitan ni Propeta Isaias, mapagpakumbaba nilang inihalintulad ang kanilang sarili sa mga tupa. Gumamit ang propeta ng isang pagtutulad upang ilarawan ang kalagayan ng tao. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Gaya ng ipinaliwanag nung binabasa kong teacher na si John MacArthur, ang mga tupa, ayon sa kanilang likas na katangian, ay walang muwang at madaling maligaw. Dahil dito, inilalagay nila ang kanilang sarili sa panganib at kamatayan. Wala silang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili at hindi nila kayang alagaan ang kanilang sarili. Gayon din tayo, ang tao ay naliligaw kung wala ang Diyos.
higit pang pinaalam ito sa kasunod na pahayag. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Pero may pagkakaiba tayo sa tupa. Kung paanong likas na naliligaw ang tupa, ang tao naman naliligaw sapagkat kusang loob niyang pinipiling magkasala laban sa Diyos, di ba? Kusa niyang gustong maligaw. Yan ang problema, di ba? At yun yung kaibahan natin sa mga tupa. Yeah. Ang katagang ngunit ang Panginoon. Wala dyan. Ayan. Ay isang nakakaaliw na salita na nagpapahayag ng biyaya. Ayan, sa ano pala yan sa English? But Yahweh. Di ba? Kasi sa Tagalog iba na eh. Pero yung ngunit ang Panginoon, yun yung but Yahweh. O sa ibang salin, but the Lord. Ganyan. Ay isang nakakaaliw na salita na nagpapahayag ng biyaya. Parang biglang nag-shift. Ganun. Inihahayag ng Diyos sa propeta ang kahangahang katotohanan na kanyang ipinataw sa kanyang sariling lingkod ang buong bigat ng ating mga kasalanan at ang kapurusahang nararapat na sa atin. Yan. Ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ayan. Ito yung at may term to sa theology. Ito yung penal substitutionary atonement o pagbabayad sala, kung saan pinasan ng ating Panginoong Hesus ang kaparusahan na nararapat sa atin. Ito ang pinakapuso ng mensahe ng Isaias 53. Bali, yung, kunyari, sa eskwelahan, natutunan natin sa mathematics, di ba? Addition, subtraction, multiplication, division, pero hindi tinuro sa atin yung substitution. Di ba? Bali, yung substitution, kunyari tayo ito, at ito si Jesus, ano meron sa atin? Di ba? Ang meron sa atin, kasalanan. Ang meron kay Jesus, katwiran. Pero nung dapat, anong parusa sa kasalanan? Kamatayan. Sa kanya, kaluwalhatian. Pero ang nangyari, kabaliktaran nagkaroon ng substitution. Yun yung gustong ituro sa atin ni God, di ba? Yung sa kanya, ang naging kanya, parusa, kamatayan. Tapos, yung meron niya, binigay niya sa atin. Sinubstitute sa atin. Tapos, yung sa atin naman na kasalanan, kinuha niya lahat. Substitution naman papunta sa kanya. Yun yung nangyari, di ba? Kaya yun yung pinapaliwanag nitong mga verses na to sa Isaiah 53. Ayan. O yan, dyan na nagtatapos yung ating di ba? Gusto ko sanang parinig sa inyo yung choir, kaso lang kulang na sa oras. Di ba? Siguro last na lang to. Sa aking pagtatapos, gusto ko bahagi ang isang testimonya. Nung kami ni Aya Eric ay binigyan ng mga pointers ni Pastor Telo tungkol sa paggawa ng mga preaching, ganito. Sabi niya, wag daw namin sabihin na galing ito sa aming assignment. Pero hindi ko matiis. Hindi ko matiis. Kasi journey naman namin to eh. Ito yung journey natin. Kaya sinabi ko to sa inyo na itong lesson na to, hango rin sa assignment namin. Pero kaya mahalaga to, kaya sinasabi ko, kasi ito rin yung reflection ko dun sa paper ko. Yan. Ito, yun. Habang tinatapos ko yung paper na to, merong nangyari kasi. Testimony. Bandang 12:30, madaling araw ng linggo ng pagkabuhay, Easter Sunday yun, April 5, tumawag sa amin yung kasambahay namin o yung nangangasiwa sa talyer namin. Meron pala kaming talyer. Kasama ko yung nanay nang sagutin niya yung tawag. Tapos, sinabi nung kasambahay namin na pumanaw na yung aking tiyo. Yung uncle ko, pumanaw na. Ito yung bunsong kapatid na lalaki nung aking nanay na nakatira rin dun sa aming talyer. Lubos kaming nabigla dahil nung hapon, pumunta pa yung nanay ko para bigyan siya ng pagkain. Dinalhan siya ng pagkain.
Tapos medyo hindi maganda yung pakiramdam niya noon. Pero kasi meron siya parang hinihika siya. Pero kala nung nanay ko, wala lang yun, hindi seryoso. Kaya sinabi niya sa uncle ko, patingin na lang sa Lunes. Pero hindi na niya inakala na yun na pala yung huli nilang pag-uusap, di ba? Ayun. Natagpuan siya ng kasambahay namin na walang malay, nakaupo lang, na nanonood pa ng TV. Di ba? Tapos wala nang malay. Wala na ring senyalis ng buhay, wala nang pulso, ganyan. Tinanong ko pa dun sa kasambahay namin kung meron pang magagawa para ma-revive siya. Tapos tumawag din ako ng ambulansya. Pero wala, huli na yung lahat eh. Ngayon. Yan. Ngunit, saan nga ba papunta yung testimonya na to? Kapag may masamang nangyayari kasi, kadalasan, nagkakaroon tayo ng mga pagsisisi. Sa totoo lang, yun din nung naramdaman ko noong ginagawa ko yung paper ko at ngayon. Dahil hindi ko alam kung nasa langit na ba yung uncle ko. Sapagkat hindi kasi siya Kristiyano, Buddhist siya. Tapos si Pastor Sunny, binibigyan ako ng comforting words, so inaaliw niya ako. Kasi siya yung namumuno sa Bible study namin sa opisina. At sinabi niya sa akin nung oras na yon na may naitanim naman na binhi sa uncle ko. Kasi minsan sumasama-sama siya sa Bible study namin. Kaya, who knows, di ba? Ang katotohanan talaga, hindi natin matitiyak. Ang kaya lang natin kasi matiyak yung sarili natin, di ba? Kaya hindi ko matiyak, di ba? Wala namang gustong magsabi na pag may namatay na, ay, sa impyerno yan. Lahat naman tayo sinasabi, magkikita rin tayo sa langit, ganyan, di ba? Yan. Yung katotohanan kasi, napakahirap bahaginan ng ebanghelyo, yung mga sarili nating kapamilya. Ngunit, nung natapos kong pag-aralan ang Isaiah 53, napagtanto ko na kailangan ko maging mas intentional at masigasig sa pag-abot ng magandang balita sa iba, lalo na sa pamilya, di ba? Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagdusa bilang kapalit natin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig na magagawa natin ay ibahagi ang pag-asang ito sa iba. Minsan, mahirap dahil may mga taong matitigas ang puso, ngunit ang mga pagsubok na ito ang lalong nagpapatatag sa ating pananampalataya. Kaya nawa, ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin at ang Kanyang ginawa sa krus ang siyang mag-udyok sa atin na magmahal tulad ng pagmamahal na binahagi ang Ebanghelyo upang ang iba ay maligtas. Sige, pray na tayo. Ayan, sige. Kapayapaan nawa sa mga kapatid at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama at ating Panginoong Hesukristo. Ang biyaya naway sumakanilang lahat na mayroong pag-ibig na di kumukupas sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ang aming samot panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.